la la. Good morning, Kuya! It's a Tuesday, January 10, 2017 and 5:17 in the morning. Nandito po si Doc Jan. Yes, Morning, good Doc. morning. Hello, Doki. Bilis ha, Tuesday na agad Tuesday. ha. Konting tumbling na naman, weekend na. Pero bagong lahat, meron ko tatanong sa inyo. Diba? Ikaw, Kong, paano mo pinapalaki yung mga anak mo? Ito ba yung mga parenting styles na nakuha mo from your parents also? May adjustment. No, may adjustment. Siyempre, yung parenting styles ng magulang ko Ano ba, stricto ba sila? May konting corporal punishment. Ah, yun yung uso dati, Yun ang diba? uso dati. Pero ba't ikaw hindi ka na napalo? Ay, hindi. Oo, napalo ko. Ako pala nakukuha na ako sa tingin eh. Di ba kinukwento ko sa inyo? Nakukuha ako sa tingin. Kayo, ano yung mga parenting styles nilang Wala kaming anak. Ako din ang parents nyo nga eh. Ako naalala ko meron kami parang reward system habang lumalaki. Parang if ever we want something, kailangan we earn it. Hirapan mo. Oo, kailangan ipakita namin na talagang we deserve that. So may reward system. Kaya yun naalala ko. Oh, it's a good thing that you mentioned that kasi ganyan yung ginagawa namin ngayon kay Mio. Yun yung positive parenting, yun ang tawag nila. Hindi kasi katulad kami, yun nga, hindi kayong basta may gusto ko lang, bibigay na agad sa'yo. Like, diba kinukwento ko nga, magsha-shopping kami twice a year lang. Pag birthday mo at saka pag Pasko. Hindi yung every time na lang, Mommy, I wanna buy new clothes or new toys. Hindi pwede. Katulad nun, may parang positive parenting. Ayos ka sa school mo, meron ka. May reward ka. O, sige, pwede ka mabili ng toy kapag may honor ka, ganon. Yan, yun yung mga iba't ibang mga parenting styles na kinalakihan natin, na di ba namana pa natin sa ating mga lolo't lola, ganyan din sa mga magulang natin. Pero ano ba talaga yung tamang pagpapalaki at pagpapaaruga sa mga anak na kasang-ayon po yan sa banal na kasulatan? Of course, sasagutin po yan ni Brother Eli Soriano dito po sa Biblically Speaking. Yung nakasulat sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 4, ang nakasulat ganito. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ayon, ang mga anak tinuturuan sa aral at saway ng Panginoon. Kung maiintindihan mo sana, ibig sabihin yan, kapatid, para maturuan mo yung anak mo ng saway at aral ng Panginoon, para maturuan mo, dapat ikaw unang matuto. Hindi ba ganon, ano? Kasi hindi mo naman matuturuan yung anak mo kung hindi mo alam yung ituturo mo. Yan ang nagbibigay ng pananagutan sa magulang na ikaw muna ang mag-aral ng saway at aral ng Panginoon kasi doon mo papalakihin ang anak mo sa saway at aral ng Panginoon. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Kaya mula sa pagkabata, tinuturo na yan. Turuan mo ikaw ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Ibig sabihin, sa pagkabata pa lang ng bata, ituturo mo na yung aral ng Diyos, kung ano-ano yung aral na yon. Yon ang tamang pagpapalaki sa anak, kapatid. Wala nang iba. Hindi ang pagpapalaki sa anak, pag-aaralin mo sa eskwela, mangungutang ka, magwawalang hiya ka, mapaaral mo lang sa eskwela, mapadala mo lang sa college, hindi mo naman tinuruan ang aral ng Diyos. Yung anak mo, pag nakatapos na, baka kung ano-ano pa ang gawin pagka nakatapos na Natuto nga sa eskwela, hindi naman natuto ng aral ng Diyos. Bakit? Yung magulang, ang mga anak nila, ginawang dalubhasa sa karunungan pantao. Hindi nila inagapayanan ng mga karunungan ng Diyos. Dapat matuto ang taong kumilala sa Diyos. Pinaniwalaan ngayon ng anak niya, oy nanay, tayo pala galing sa unggoy. Ba't mo sasabihin galing ka sa unggoy? Mukha ba akong unggoy? Kung ako nanay mo. Kung totoo ang tao galing sa unggoy, bakit may tao mukhang kabayo? Kalokohan yan. Hindi totoo ang tao galing sa unggoy. Yan ang natutunan sa eskwela. Ang tao raw galing sa ebolusyon. Mali.
Dapat ituro mo sa anak mo mula sa pagkabata na ikaw kaya naging tao, ako kaya naging tao, nilikha tayo ng Diyos. Nakasulat yan sa Biblia. At hindi totoo na ang tao galing sa evolusyon. Ang tao galing sa unggoy o ang tao galing sa Big Bang. Na kaya nagkaroon ng mundo at ng lahat ng bagay may Big Bang. Pagka ang ituturo mo lang sa anak mo, yung mga tututunan sa eskwela, maliligaw pa. Hindi masamang magpaaral ng anak. Pero paaralin mo ang anak, kalinsabay nun, ituro mo sa kanya yung mga aral ng Panginoon para wag siyang maligaw. Yun ang tamang pagpapalaki sa anak, kapatid. Pinagpe-pray ko din pagdating sa kay Mio, dun sa aking baby boy, na sana lumaki siya na God-fearing person. Kasi if you put God, nga, di ba lagi natin sinasabi, pinag-uusapan dito, if you put God in the center of your life, everything will, come together. Kasi hindi ka gagawa ng alam mong hindi ikalulugod ng Panginoon eh. So maganda yung ganyan na para sa mga magulang, katulad ko na, and of course sa mga magulang natin, na talagang iayon nila yung kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak na naayon sa salita ng Diyos. So, tapos, by doing that also, syempre, dapat magsiset ka ng example. Diba? Kasi ikaw yung nakikita ng mga bata. So, dapat, ganun ka din. Kung ano yung pinapaaral mo sa anak mo, yun din yung dapat ipinapakita mo sa kanila. Ika nga nila dyan, walk the talk. Yes. Yung sinasabi mo, dapat ginagawa. Exactly. So, maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. And this time around, this Tuesday morning, ano kaya ang ating quick meal? Good morning, Doc Johnny. Good morning. Ayan, napakaganda ng ating quick meal ngayon. Italian tong ating recipe. Hindi ko nga ma-pronounce eh. Cornelio Risetta. O ang English nga nito ay rice recipe. Hindi ko alam na mga Italiano pala ay mahilig din sa kanin. Yes. Risotto, diba? O, tas pasta, mga ganyan. Ma-carbs. So ito naman ay Cornelio Risetta o rice recipe. Ayan, yung mga ingredients natin dito, Doc Ja. Tomato paste. We have tomato paste. We have pepper. We have bacon. We have egg. Cheese. And then yung ating onion chives. At syempre, ayun, sinabi ko na yung rice. Tsaka may konting oil. Yes, nagagamitin. At dahil ikaw ang mas marunong magluto sa ating dalawa, ikaw na ang magluto ng ating rice recipe. Simulan mo na, Doc Ja. Lagyan ng oil ang pan, nilagay ang bacon, ipiprito natin ito ng golden brown, lagay ang butter, lagay natin yung rice para tayong mag-ano pala nito, sinangag. Then the tomato paste, and then you put the bacon and the cheese, and then you put the egg in a bowl, add salt and pepper, beat the egg with the salt and pepper, at ibuhos natin sa ating rice. Lagyan ng onion chives, and then you put it in the oven, and there you have it. So it's a baked rice pala. So yun na ating Cornelio Risetta. Masarap to. Oo, mukhang masarap. Kaya ito meron tayong... Natatawa kay Rina, biglang nakagalit. Hindi, kasi hatiin na natin. Para matikman natin. When you say the dish. Risetta. Ganon. Arrivederci. Ayan. Tikman natin. Tikman natin. Yan. So slice ko na. Parang prescription lang ang dati. Ayan. O, Doc Ja, tikman na natin to. Mukhang masarap. Sa'yo ang isang fork, tag-isa tayo. So, ito ni Angel, kanin to eh. Oo nga. Sarap. Masarap Sarap siya. Oo. Lasang rice. Lasang rice na may ulam. na may bacon na kasing kasama, tapos may egg pa siya. Alam mo, so, magandang pambaon to kasi madali siyang kainin. Talagay mo lang siya parang sandwich bag. Pwede. Yan po ang ating quick meal. Sarap naman nung kinain nila. Na mamaya hihingi tayo sa kanila. Pero, ano muna? Ay, nako, hanapin natin. Asa ba si Kika? Hindi na kami nagkita nitong babaeng to. Makikita mo siya ngayon.
natin si Kikay. Kikay, good morning. Nasaan ka? Good morning, Kuya, at good morning sa'yo, Angel. Pati na rin syempre sa ating mga kasangbahay. Oo, wala ako ngayon sa bahay dahil namamalengke ako ngayon. Dahil nandito ba ako ngayon, ha? Live na live, fresh na fresh para yung mga binibenta lamang dito. Oo, dahil nandito ako ngayon sa Mandaluyong Public Market, the second, at located po yan dito sa 9 de Pebrero Street, Mandaluyong City. At narito ako ngayon upang ihatid sa inyo kung magkano na nga ba ang ating mga pangunahing bilihin sa palengke. Oo, kaya unahin po natin ang ating mga masustansya at sabi mo na, gulay. Oo, ito syempre ang ating ampalaya mga kasangbahay ngayon ay bumabanak sa presyong 90 pesos per kilo. Habang ang ating talong naman po, 80 pesos per kilo. Katulad na rin po ng ating sibuyas. So, moving on naman sa ating kamatis. Ang kamatis ngayon mga kasangbahay ay 60 pesos per kilo. At syempre, ang bawang naman po ngayon medyo mataas ang presyo sa halagang 160 pesos per kilo. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang ating repolyo na bumabanak naman sa presyong 80 pesos po yan per kilo. Yan mga kasangbahay, mga gulay. Ito na, dito na tayo sa mga kapatid kong mga baboy. Oo, pero mas cute lamang ako. O, ito mga kasangbahay, ang ribs po natin ngayon, 150 pesos po yan per kilo. Habang ang pork chop naman po natin, 190 pesos per kilo. At syempre ito, nako, ang napakasarap na pata po ngayon, 140 pesos per kilo. At syempre, hindi rin magpapahuli dyan ang napakasarap na liempo sa presyong 190 pesos per kilo. Ayan ang ating mga pork. Ito na mga kasangbahay, ang ating mga isda. Oo, ito ang ating galunggong nga. Ang galunggong po natin ngayon, 90 pesos po yan per kilo. At syempre, ang ating bangus, yung ating bangus medyo nagtaas, dating 120 na ako ngayon, 140 pesos po yan per kilo. At syempre, pag natin kakalimutan ang tilapia, na pareho ang presyo nito sa galunggong na 90 pesos per kilo. O ayan ang mga kasangbahay ngayon, alam nyo na ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin sa Mandaluyong Public Market, the second. O syempre, located yan sa Mandaluyong. Oo mga kasangbahay, ang saktong oras ngayon? Wait nga, anong oras na ba ngayon? 5:30 na, 5:30 na halos, pero kakaunti pa lamang ang mga mamimili nagdadagsaan dito. Pero unti-unti na rin sila dumadami, dahil kailangan nila mamalengke. Oo, mamaya magbabalik pa si Kikay dahil marami pa akong ihatid sa inyo para sa ating Alright, watch. Dito lamang po yan sa Good Morning, Kuya. Alright, maraming salamat sa iyo, Kikay. Live na live, diba? Tong-tawa tayo dyan sa may Mandaluyong Public Market. Dahil sabi nga ni Kong, bumaba ang presyo ng galunggong. Parehas na sila ngayon. Gigi, alam ng tilapia. Oo, ng tilapia. Pero ang bangus, medyo ganun pa rin yung kanyang presyo, 140 pa rin. So, tinatanong ni Kong kung ano daw English ng galunggong. Ng Gigi. Kasi alam lang natin, di ba? I wanna eat Gigi. Pag-social Gigi. Galunggong. Pero dito, naku naman, hindi ko alam. Wala tagal eh. Mamaya babalikan ko kayo dyan. Hindi ako kasing bilis ni Rina mag-google. Rina, i-google mo na yan. Tapos mabilis ka mag-google. Ang English ng galunggong, fish. Oo nga, fish pa rin. Sige na nga. Habang hinahanap ni Angel at ni Rina ang English ng galunggong, kung kayo po ay may mga katanungan legal or medical, lalong-lalo na sa concern nyo po sa mga buto, at mamaya makakasama rin natin ng isang representative from SSS, maaari po kayo mag-text or tumawag lamang sa aming mga numero. Ito po ang 0244262256 or 0244262257. Para naman po sa mga Globe subscribers, 0995-582-3762, at para naman po sa mga Sun subscribers, 0932-947-5386. O maaari rin po kayong mag-send na message sa aming Facebook account at www.facebook.com/goodmorningkuya. I-type lamang po ang inyong pangalan, edad, lokasyon, and of course, ang inyong katanungan. At dahil, Monica, gusto natin maging healthy at fit, kailangan gumamit tayo ng Patrol. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay, at OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! Wow! Oh, oh, la 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 la. Okay, nagbabalik po
po ang Good Morning Kuya. It's 5:34 in the morning, January 10. Ano ba coding natin ngayon ko? Ang coding po natin ay 3 and 4. 3 and 4. Kahapon ang grabe ang traffic. Oh. Coming from here going south, no? Ang pila na Malis ako ano na eh, 9. ang pila ng sasakyan sa labas ng studio na eh. Oo, grabe. Umaga. Morning pala. Morning lang 'yon. Talaga. Kasi kahapon, I left the house 9. Parating ako sa Okay naman. 9:35. Okay naman. Not bad. Bilis Not bad. mabilis. Dito ako galing hindi alam mga So from here, EDSA siguro kasi ako din. 35 minutes. Sa Cubao area, nung mga ganung oras, medyo okay pa, mabilis ako nakauwi. Pero siguro dito talaga sa EDSA at that time, yes. Pero northbound ka naman eh. Northbound ako, yan. Southbound yung problema. Pero yung from St. Luke's QC to BGC, mga 40 minutes. Not so bad, pero that was 10 in the morning. Yan, trial and error pa rin kasi ang ating MMDA dun sa mga traffic routing scheme nila para makita nila talaga kung ano yung effective. Like yung, di ba pinag-usapan natin before, sa may EDSA turning right to Connecticut or sa Annapolis, they close it down and then they only open yung Connecticut Street. Tapos they found out na hindi pala yun okay kasi nga, when you pass through Annapolis, yung going through down, di ba there's a school there, yung OB Montessori. So, nagka-clog kasi doon. So, they open it again. So, talagang trial and error. Isang barrier ako, hindi ko maintindihan kung anong silbi niya eh. Doon sa may bandang northbound ito from yung pa Rockwell. EDSA Rockwell, yung may barrier na ganyan. To separate Hindi, ang Pero ginagawa kasi nila medyo parang nalito ako yung gabi para doon eh. hindi na pumasok sa Rockwell yung ibang sasakyan in the last minute. Pero kasi, In the last minute. pero ang ano ko nga, sana they close na lang entirely. Bukas din naman kasi siya eh. So parang in essence, Hindi, Pwede pa rin kasi kung isasara nila, ang build-up would be in Rockwell. Kasi hindi ka makakalabas. So, not all cars kasi coming from the Buendia overpass goes to Rockwell. Oo. At least alam nila ngayon na meron doon na barrier. Bukas. pero yun nga, parang bukas din naman siya. So I can still go there and go Tama. straight. Kasi coming from Buendia eh. So, kasi kung isasara mo yan, hindi ka na makakalabas gamitin yung EDSA. Aakyat ka ng Rockwell. Hindi mo naman Pero that's the thing, ang feeling ko lang kong is if they want to put that barrier there, they might as well close it off. Para hindi ka na, kasi it's on the extreme left naman eh. Hindi, na going to prevent yung from the right, yung mga swerving at the last minute to go up Rockwell. Yun yung purpose Yun yung purpose. Ang maganda rin malaman natin kung marami pa rin ang nagva-violate kasi na-implement na yung nose in, nose out policy. Sa Cubao. Para sa nose in, nose out. Para sa yung mga bus na ginagawang parking na. Medyo marami pa rin. Hindi. Yun talagang yun ang gusto kong malaman kung ano nangyari. Kasi hindi sinusunod. Napapansin ko dun lang sa mga may enforcers. Doon lang sila pumupunta sa tamang lane. Pagkatapos, eto Pag nakita nila yung enforcers. Nahanap na yung galunggong. Ay, oo nga. Ano ba? It's brown scad. Brown Ikaw ang best in Google ngayon na. Best Brown scad. Round scad. Quick in Google. Pero pahaba siya, hindi siya round. Oo nga eh. Bakit ba? Kung hindi. Because it's factual. It's factual eh. Pahaba siya, hindi siya round. Tanungin natin na nag-translate ko. Yan ang ating word for today. Word for the day. Factual. Adjective. Limited to, involving, or based on facts, of or relating to facts. Example sentence. Jeremy had made sure there was no factual proof Arnold was alive. In Tagalog, nababatay sa katotohanan o tunay. News Manager. Factual. Vice President Lenny Robredo says that there is no factual truth with regard to Lenny Leaks. Wow. Yeah. Sabi nga naman Lenny Leaks. Wala akong maisip eh. Teka.
journalist. Pass mo na. Sige, ikaw na. Nabanggit kasi ito kanina nila, Attorney G. Soon enough, in Pangasinan, everything you say should be factual. And not just based on rumors. Yes. Maganda. Reens. It remains factual that the BOC Transformers remain supreme in the UNTV Cup Season 5 because of their unblemished record. Thank you for that wonderful answer. 8-0. Question and answer. Question and answer Q&A. Ako din. Ready ka? Ready na ako. Hindi, inisip ko pa. Journalists make sure that their reports are factual. Correct. Doctors base their diagnosis on factual laboratory results. Correct. Tama. Factual. Very common yung word na yan. Factual. Okay. At ito nga, dahil kanina nabanggit ko na maaari sila magpadala ng kanilang mga katanungan patungkol sa kanilang mga medical and legal concerns. Ito na po, meron na po tayo natanggap para sa ating ikonsulta mo. Jai, ikaw ang unang sasagot sa ating question. Ito ay pinadala ni Miss Nelia Olis. Siya ay 30 years old mula sa Caloocan City. Ito ay kanyang tinext sa atin. Good morning po, Doc. Kapag po tumatayo ako, madalas po naririnig ko na lumalagutok yung tuhod ko. Posible po kaya na may problema po ako sa buto? May solusyon po ba kaya para dito? Siya ay 30 years old. Si Nanay Nelia. Wala naman. Walang problema yan. That's normal. Ganito lang yan, It's usually air inside the joint. Or actually ako when I bend down, it cracks. So it's kind of like just there's air bubbles inside your joints. And pag binend mo or dinenetch mo yung tuhod mo, lumalabas lang yung air. As long as there's no pain, you don't have to be worried about it. Kahit nasabihin every time, it's normal. Actually nga, pag lumalagutok, you feel good na eh. You feel good eh. Ako kasi pinapalagutok ko yung... you feel relieved after. How come kapag medyo mas matanda, ano maaring diagnosis for that? Kasi kung kunyari may grinding sensation, kung may pain, arthritic pain yung nararamdaman. At 30, that's normal. So, siguro kung wala nga nararamdamang sakit, parang pain. may naririnig lang, that's okay. Fix something that's not even broken. Yun. So, wala po kayo dapat ipag-alala, Ms. Nelia, dahil according to Doc Ja, it's very normal. Okay, at para naman sa ating legal question, Kongerin, ito ay galing kay John de la Cruz. Pinadala niya sa ating Facebook account. Siya ay 37 years old mula sa Zambales. Kamakailan lang po ay may nabundol po akong tao. Nasa right lane naman po ako at naglalakad po siya. Nang bigla po siyang lumihis dahil may iniwasan siya kaya nabundol ko siya ng motorsiklo. Mabagal lang naman po ang takbo ko pero dahil biglaan, hindi ko na po siya naiwasan kaya siya nabunggo at nagka-fracture ang kanyang paa. Sinagot ko naman po ang medical bills niya. Tanong ko lang po kung obligado po ako na bayaran yung araw na hindi siya nakapasok sa trabaho at ako din po ba ang dapat sumagot sa kanyang transportation papuntang trabaho hanggat hindi po tuluyang magaling ang kanyang injury. Alam mo, yan ang usually in-overlook ng iba eh. Pero sa totoo lang, kasama dapat, yan eh. Yes. Dapat kasama yan sa computation, no? Dahil syempre, yung... expense sa kanya. Expense sa kanya. Pangalawa, yung loss of income, no? Dinededuct yan sa wages niya. So yan talaga ay sinasagot. At kung minsan nga nakakalimutan ng mga nagiging biktima kapag nag-file ng kaso, kung minsan hindi nila kinocompute yun in terms of damages. Dapat kasama po yan. But ito ay until gumaling na yung injury. Oo. So they have to talk about that. Kailangan niyang kausapin yung doktor hanggang kailan ito, no? Kung ang sasabihin ng doktor, 10 araw lang yan, yun yung basis na dapat sundan. Dahil sabi yan ng doktor. Matagal ba to? At least 3 months. At least 3 months. No, pero I don't think he will not be working for 3 months naman. No. It depends. Kasi kung kunyari, hindi lang siya makapasok kasi mahirap maglakad ng may crutches or baka yung trabaho niya entails nakatayo ng buong araw. Naka-crutches ka. Bawal ipatapak ng paa. So, syempre, yun lang i-compute mo. But actually, once sabi nabigyan dito, siya,
nakakapasok na siya, pero may mga araw siya hindi na ipasok. Makakapasok na siya ngayon, pero yung transportation, I guess dahil siguro hindi siya hindi siya nakakapag-jeep or whatever, baka puro taxi, baka yun yung mas tumaas yung expenses. Tama, kasi kung pag binigyan siya ng fit to work, ibig sabihin, fit to work without any restrictions dapat. Kasi kung may restrictions pa siya, di kasama pa rin. Yeah. So in other words, kasama po, so kailangan pag-usapan nyo yan para at least mas klaro at malaman mo rin until kailan yung dapat mong bayaran. You have to see the medical record. I suggest he goes with the patient to the doctor. Yes. So ang doktor naman na makapagsabi talaga Yes. And sana naliwanagan ka, Kuya John De La Cruz. And bukas pa rin po ang aming programa para sa inyong mga medical and legal questions. Maraming salamat, Doc Ja and Kong Erin. And mamaya makasama rin natin ang isang representative mula sa SSS para po sagutin ang inyong mga katanungan. Okay, dahil kanina pinag-usapan po natin ang traffic, no, at kailangan maging mapasensya tayo sa haba ng traffic ngayong mga araw. Alamin natin kung ano ba ang driving skills na dapat mataglay, lalo na ang mga bago lang nagmamaneho ng motorsiklo. Yan, importante yan. Pinag-usapan natin yung motorsiklo dahil alam natin, akala ng mga motorsiklo, sila ngayon ang hari ng daan. Panoorin po natin ito sa Manibela. Kahalagahan nito kasi kung hindi natin alam kung ano yung tamang pagliko, baka mamaya sumusobra na yung angle ng pagliko mo. Napakadelikado nun sa isang nagmumotorsiklo. Unang-una dyan, kung ang approach niya ay mali na, for example, is yung positioning niya sa kalsada, pwedeng hindi niya makita yung kasalubong kasi sharp curve. Pangalawa, kung mali yung kanyang angle o yung lean ng motorcycle, masyado ng malalim, pwedeng mag-slide yung motorsiklo. Kung left bend, kurbada pakaliwa ang kanyang madadaan ng bend, pinaka-safe talagang procedure dyan is bago dumating doon sa kurbada, nagmamabagal na o nagme-menor na siya. Kung pakaliwa nga, ang posisyon niya dapat ay nasa may bandang kanan ng kalsada. Nang sa ganon, yung kanyang field of vision ay mas malaki. Makikita niya mas malawak doon sa opposite lane kung meron bang paparating na sasakyan or meron bang doon sa mismong lane niya ay merong mga obstruction. Ngayon, habang dinadaanan niya yung kurbada, mas safe pa rin talaga sa isang nagmumotor yung naka-upright ang motorsiklo. Mag-lean man, pero konting-konti lang dapat yung angle. Hindi naman natin kinakailangang ihiga o ilin ng malaki yung angle ang motorsiklo since ang ganong klase ng pagmumotor ay ginagamit lamang sa karera. Since dito sa atin, as a means of transportation, mas balanse ang motorsiklo natin pag naka-upright siya. Now, after ng bend na daanan niya na yung kurbada, pwede na siya uling magmatulin kasi kita niya na ngayon dahil diretso na uli ang kalsada. Kailangan alamin natin yung mga traffic signs, mga different traffic signs sa puso natin kung ano ang ibig sabihin ng bawat traffic sign na makikita natin. Dahil bilang motorista, kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse o nagmamaneho ka ng motor, dito tayo tumitingin, dito tayo bumabase. Kung hindi natin alam yung kalsadang ating dadaanan, dito tayo nakakakuha ng tamang impormasyon. So, kung ano man yung traffic sign na nakita natin sa kalsada, kailangan nating sundin. Sa ganon, ay kahit paano makaiwas tayo sa aksidente. Yan. Ako, I think they should consider themselves as kasing laki ng kotse din and not something na maliit lang pwede akong sumingit everywhere. Oo. At yung mahirap nga nasa kanan sila, tapos nasa extreme outer lane ka rin, you're going to turn right, doon sila mag-overtake. Oo, tama. Nakasignal ka na. Nakasignal ka na. Okay lang kung ra-right din siya. Hindi. Dediretso siya. So, congratulations sa'yo pag tinamaan mo siya, diba? Mahirap talaga yan. Ako, nung nag-aaral ako for driving, ang turo sa amin is talagang kailangan you have to treat them like totoong
isang sasakyan na malaki. Ikaw, on your part. Yun nga yung sinasabi ko. Parang tayo, we treat them that way. So Pero sila dapat also have to consider that. Diba? Na parang i-occupy mo yung lane na pang isang sasakyan talaga, hindi doon sa gilid-gilid tulad ng sinasabi mo, Doc Jack. Kasi mahirap yun. Tsaka anong habol mo pag nagasgasan ka na nila? Tumatakbo na mabilis sila. Mabilis nila, diba? Tatakbuhan ka na nila. Nangyari sa akin yan. Okay din, nangyari sa akin yan. Ilang beses na. Yung walang disiplina, kung makikita nga nila, masikip na, pipilit at pipilit pa rin sila. Kaya alam mo minsan kung pagka nandun ako sa, kunyari extreme left or extreme right, sinisingit ko na talaga na malapit sa gutter. Para isang side na lang yung dadaanan nila. Kasi kapag nasa gitna ka, dalawang sides pa yung nila gasgasan eh. Lalo na kapag nakahinto ka, di ba? Kailangan talaga idikit mo na dun sa susunod na car kasi sisingit at sisingitan ka. At saka dun din sa gutter nga, para isang side na lang yung dadaanan nila sa'yo. Yan. Kaya nga, importante malaman natin sa MMDA, ano nangyari, o sa Highway Patrol Group, ano nangyari sa motorcycles nila, motorcycles lanes, at yung mga binibigyan nila ng ticket, o talaga bang sinusunod? Meron ba? May pumunta dito at nagsabi, I remember dati, na talagang hihigpitan nila yung mga motorcycles. Pero natitiketan ba talaga? Oo, natitikitan nila. Yung mga first few days, yes. First few days, nakita nga namin. Ang hirap habulin eh, tsaka yung mga motorcycle drivers, alam nila kapag may CCTV camera, dun lang sila. Alam mo, masaya eh, no? Nung December, galing kaming Batangas. Convoy kami, last yung dad ko. Tapos, syempre, parang nagrotonda kaming ganyan. Malayo-layo na kami. Biglang tumawag yung brother ko. Sabi niya, ate, nabangga kami. Sabi ko, nabangga kayo ng tricycle. So yung tricycle, may sakay siya na ilang mga bata na mga ngaroling daw sila. Yung rotonda pababang ganon. So my dad, mabagal lang yung under niya. Dahil mabigat yung sasakyan, hindi kinaya nung brake ng motor, tumuhog siya dun sa likod ng door. Punit yung door ng car ng dad ko. Ang masaya dun kong, expired student's permit yung license niya. Student? Yung driver. Expired student's permit yung sa license niya. Pagkatapos, ang dami niyang sakay. And that was sa highway in Nasugbu. Bawal pa ang tricycle sa highway. So, ang daming violations. Bawal yung tricycle sa highway, expired student's permit license at overload pa sila. Diba? Anong habol mo? Iyak na lang. Hindi, dinala ng daddy ko. Kasi hindi pwede. Dinala niya sa police station. Kailangan bigyan ng leksyon yung estudyante. Kasi delikado yun eh. Estudyante pa ba? Sasabihin naman nila sa'yo. 21, 22 years. Bata pa rin. Ang sasabihin naman nila sa'yo, wala silang pambayad. Yeah, but the thing is, sabi nga ng daddy ko, hindi, impound niya yung tricycle niya kung ganun. Kasi diba, I mean, hassle na yun eh. Nahassle kami lahat ng lakad niya nung day na yun na naatras. Tapos pumunta pa siya sa police station. Magpapagawa ka pa ngayon ng kotse. So, punit yung door, yung bumper pumasok. So, yun. Tapos wala. Ang lisensya ng bata, expired student's permit. On a highway. Dapat bigyan ng leksyon. Yes. Kundi talagang gagawa at gagawa ng samaan. It's Tuesday. Ayan, January 10, 2017 at 6:33 in the morning. At syempre, sabi nga ni Monica kanina, aside from legal at medical, may makakasama pa tayo sa ating ikonsulta mo. Kaya tawagin na natin si Monica. Mon! Ayan! Dahil Tuesday, diba? Kasama natin ang ating Zumba Queen / SSS spokesman or woman. Upo po tayo. Alam mo, tagal ko inaabangan yan si Mang Beth eh. Ano yun? Tagal ko siyang inaabangan. Kasi marami akong question sa kanya eh. Sabi ko nga, pagkita ko pa lang kay Ma'am Beth, ba't di siya naka-outfit? Inabangan natin yung pasabog niya. Before holidays pa natin nakita itong di ba? Tagal. Abangan nyo daw next mga 3 weeks o 4 weeks. Para kongreso
fresh from the break, diba? Okay. Pero bago natin siya tanungin ng ating iba pa mga questions, personal questions, meron kasi tayong mga katanungan na pinadala ng ating mga kasambahay, ano? So, unahin na po natin itong kay MJ Arcilia from Gapan, Nueva Ecija. Tanong ko lang po, makakapag-apply po ba ako ng SSS ID kahit nahinto po ako sa paghuhulog? Yes. So, basta may at least kahit 1 month na posted sa yung record, pwede ka magpa-ID. Saka kung walang problema sa pangalan, sa birth certificate, pwede siya magpa-ID. Magkano ba, Ms. Beth, ang pag-a-apply ng SSS ID? Pagka initial o bago ka pa lang magpapa-ID, wala. Libre. Tapos kung nawala mo na yung mga dati na isa yung biometric, 300 pesos. 300 pesos. And how long before you were able to secure an ID? Mga 3 months. 3 months? Plastic ID rin? Yung humid na, unified, parang pareho siya ng GSI, isang itsura. Okay nga, plastic rin. Yung pangit. Grabe ka naman. Picture. Pangit nga yung picture ko doon. Nakahaluan na rin pala kayo ng LTO, no? Ewan ko. 3 months. Yung kulay dilaw maganda eh. May backlog ba kayo? Bakit daw 3 months? Parang yung camera na ginamit sa akin, parang yung camera ginamit sa akin nung 1980s pa, labo ng baka yung biometric. Blurred. blurred. You know, ako, I never got an SSS ID but I know my number. Yung paper lang. Yun naman ang importante, the number. Basta alam mo yung number. Magagamit mo na siya sa Government ID. Yeah, government Yes. ID. Marami namang ID si Kong. Postal ID, driver's license, Passport. Ano yun? IBP. IBP, So, sa katanungan ni MJ, maaari siyang kumuha. Pwede yan. Oo, kahit na hindi siya nakapaghuhulog. Kahit branch, basta dala rin siya ng to valid kasi kailangan natin eh. Oo, to confirm the identity. Yes. Postal, tin, voters, yan. Mga nabanggit. NBI clearance. Basta maghintay lang siya ng 3 months. May katanungan pa tayo mula kay Alma Grace Lim mula naman sa Cebu City. Gusto po namin i-continue ng asawa ko ang paghuhulog sa SSS. Kaya alam po, hindi namin alam kung how much po ang dapat namin bayaran bilang voluntary member. Paki-discuss po sana kung ano-ano yung mga rates niyo po. Salamat. Depende sa rates gusto mo. natin. O kung ano yung gusto niya, yung kaya niya monthly. Ano yung minimum? Pero may recommend tayo. Minimum kasi medyo maliit na. Mukhang yung 110 pesos parang hindi Mag-ano siya sa 550 kung kaya rin niya. Maximum 1,760. Magkano ang makukuha ang pension nun, yung maximum? Yung sa maximum, pag nag-10 years ka lang sa tapos yung 5 years mo maximum, sigurado ka na sa 7,000. Amas. So, kung kaya naman, why not? Diba? Kasi 5 years lang. Pero pag maximum mo yun, kung 25 years, yes, makakano 15,000. Doble. Not bad. Not bad. Yes. Pwede na. Pwede Pang na. gasolina. Wag lang magtaas ulit ng contribution. Ayun. Kasi yung ating medyo... Mamaya pag-uusapan natin yan. Dahil mainit ang SSS. Mainit na mainit. Oo, naahiyan siya ngayon. Medyo na lang kahapon kasi medyo nag-holiday kahapon. Medyo bumaba. Ngayon, hindi ko alam kung may issue na naman tayo. Okay. Pero may isa ka pang question, Ma'am Beth, bago mo sagutin ang mga issue ng SSS. Ito naman ay galing kay Crystal Marana Huplo mula sa Cainta Rizal. Nagpakasal po ako 6 months ago. Gusto ko po sana malaman kung ano po ang process sa pag-update ng information sa SSS gaya ng pagpapalit ng pangalan. Yes, mag-change status. So, pag babae, siyempre, ganun din sa marriage certificate. So, tapos yung kung may baby na sila, yung birth certificate ng bata. So, mag-fill up siya nung data amendment form na which is matawag nila sa E4. Saan nakukuha yon? Sa SSS. Pwede rin download. Pwede rin i-download sa website. Okay. If you fill up lamang yon, tapos ibibigay, on the spot ba, may iba na yung records niya? Mga hintay siya ng mga 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Code na yung bago niya apelyido. Paano niya ma-check kung tama na yung records niya? Online o kaya sa website email. Okay. Doc Jam, may personal question ka rin? Mamaya na lang. Wala kang question sa SSS? Hindi tungkol dun sa kasi yung sa akin, nag-try ako mag-online registration as employer. Hindi mag-go through, pero kahapon nag-go through. Ang iano ko na lang is yung verification email kasi sabi parang we're verifying, ganyan-ganyan. You will receive an email kung okay na. So yun na lang naman yung issue ko sa kanya. Pero nung una kasi,
tinatanong ko nga, can you use the same email that you use personally as yung in essence employer's email? So, pero mukhang pumwede naman na siya. Okay. Kasi mayroon pong maraming email. Yun nga, kaya nga alam mo, magkaroon na naman ako ng bagong email para lang malilimutan mo yung password. Para lang mag-register as employer, diba? Yes. Okay. Kong? Well, syempre, ewan ko kung may oras pa tayo anong naririnig sa okay. Sige. Miss Beth, gusto sana namin ikaw tanungin, kaya lang, unfortunately, wala pa tayong oras. But hopefully by next week, no, dahil mapag-uusapan naman ito, mukhang mahaba-habang issue naman itong kinakaharap ng SSS ngayon. So, mapag-uusapan pa natin yan in the coming weeks. Maraming salamat po, Miss Beth Misoralvo, para sa iyong oras. Salamat, Kong. And, Kong? Okay. Puntahan po natin si Kikay sa Mandaluyong Public Market para malaman natin ang latest dyan. Kikay, good morning. Good morning, Kikay. Good morning, Kong. At syempre, good morning, Kuya. At good morning muli sa ating mga kasangbahay. Ako si Kikay at nandito ako once again sa Mandaluyong Public Market 2. Hindi pala the second. At ngayon makakasama ko ngayon ang isa sa mga vendor dito sa palengke. Walang iba kung hindi si Kuya Domingo Espadilla. Magandang umaga po, Kuya Domingo. Oo, magandang umaga po. Itong si Kuya Domingo, mga kasangbahay, isa siya sa mga nagbebenta dito ng mga gulay at meron siyang specialty dito over sa aking likuran. Ayan, nagbebenta po siya ng mga pre-cut and pre-pack na mga gulay. O tulad nito, Kuya, ano ba to? Ano ba tong mga gulay na ito? Chapsuy. Ano tong mga gulay na ginamit mo dito? Repolyo, carrots, sayote. Repolyo, carrots, and sayote. Ito ba yon? Ito ba yon? Apo. Ito. Magkano naman ito? 10. 10 pesos ito sa isang pako. Ito, mga kasangbahay, 10 pesos lamang ito. Meron na kayong pang chapsuy. Tapos ito naman, Kuya, ano naman ito? Anong mga gulay ito? Pang pakbet. Ito, may talong, meron sitaw, okra. Sitaw. Okay. Sige. Tapos ito yan. Magkano naman itong pang pakbet natin? Ganon din. Ganon din. 10 piso din. Ito, mga kasangbahay, ito pampakbet. At ito napakamura lamang. Tapos ito pa dito, excuse me, ate. Ayan, thank you. Tapos ito meron din ito. Toge. Ano ba to? Toge. Toge. Tapos Sayote rin ang halo niya. Sayote, tapos may carrots. Magkano naman ito? 10 pesos din. Napakamura lang Alam niyo, mga kasangbahay, kung bibili kayo nitong mga pre-cut and pre-packed vegetables, talaga namang makakamura sila, no, Kuya? Makakamura na kayo sa inyong bilihin at makakatipid pa kayo ng oras. Kaya kung malapit naman kayo sa area na to, I highly suggest na pumunta na kayo dito sa Mandaluyong Public the second, na ikalawa, dahil malay mo makabuena mano ka pa. Kuya, meron ka bang tips sa pagbili ng pre-cut vegetables? Meron ba? Ampalaya. Ampalaya? Pwede rin ipack yung ampalaya? Oo, pero ito pa marami pang, ito din pala, no? Nagbebenta ka rin ng carrots, ano to? Patatas ba to? Apo. Patatas, tapos, anong gulay ito? Sayote. Oo, marami pang iba. Oo, mga kasangbahay. Maraming salamat sa iyo, Kuya Domingo, At syempre, mga kasangbahay, meron akong gustong ilang pasalamatan lamang, unahin ko na yung buong pamunuan itong Mandaluyong Public Market the second. Sa pamumuno syempre ni Mayor Menchi Abalos. Yan po ang mayora ng Mandaluyong City. Maraming salamat po, Mayora. At syempre ang ating Mothers Club. Dito yung Mothers Club natin. Ayan. Mga kasangbahay, ako po muli si Kikay. At dito pa rin ang Palengke Price Watch. Dito lang sa Good Morning, Kuya. Maraming salamat, Kikay, sa Mandaluyong Public Market Junior o the second. Hello to kay Mayor Menchi. Of course, kasama ko si Congressman Boyet Gonzales nung kami po ay nasa Kongreso. Puntahan muna natin ang ating mga kaibigan sa kusina, no? Unahan muna natin si Rina and what's for breakfast. Tuesday, kaya naman puro mommies na naman ang ating bisita para sa ating What's for Breakfast. Kasama natin si Nanay Ninette at saka si Nanay Ivy. Ayan, para ano ba yung ihahain nyo sa amin ngayon na breakfast? Yes, spaghetti,
para sa mga kiddie natin. Ayan. Naku, magugustuhan to ng mga kids natin. Medyo dinagdagan ko lang yan. Dinagdagan ko ng truffle pearls at saka kalamata olive. Para mas maging malasa. Para may with a twist yung ating spaghetti ihahain sa ating mga chikitings, diba? Ano ba yung mga ingredients natin dito, Nanay? Hi, Kuya. Good morning. Isang kilong spaghetti noodles, kalahating pork ground, 15 pieces hot dogs. Para naman sa red sauce, 750 grams na Filipino-style spaghetti, 750 grams na Italian, 1 cup na cheddar cheese, isang medium onion, at saka isang teaspoon na garlic mince. Salt and pepper with taste. Yes. And 3 tablespoon olive oil. Ayan. Parang spaghetti lang ito na nilalagyan natin ng twist, no? So, ano na ba yung magiging process natin sa pagluluto dito? So, bukod sa red sauce, meron tayong white sauce sa ibabaw. Instead na lagyan natin ng shredded cheese, so white sauce naman ang gagawin natin. So, ano nga ang ingredients natin para sa white sauce? Para naman sa white sauce, isang 50 grams na butter, 2 tablespoon na flour, 350 grams na milk, 350 na cream, 250 grams na cream cheese, at 250 na cream of mushroom. Ayan, Nanay Ivy, simulan na natin ang pagluluto natin nitong spaghetti na ito. Okay. Ilalagay ang oil. Go, Nanay. Lalagyan ng oil ang pat, tapos lagyan siya ng garlic. And then lagyan ng onion. Garlic and onion. Yes. And the ground pork. Ground pork. Hanggang sa maluto lang yung ating ground pork nito. Hanggang sa maging malasa lang. Ayan, mag-brown na siya. Lagyan siya ng spaghetti, yung Italian at saka ng Filipino style. Na sauce? Yes, sauce. Okay. Tapos niyan, halu-haluin lang natin. Simmer lang siya ng 30 minutes, then lagyan lang ng salt and pepper. Ayan. Tapos, konting? Konting cheese. Cheese, ayan. Pwedeng dagdagan o kaya mas maraming cheese para mas maging mas malasa ito. Yes, diba? depende sa gusto ng bata. And then, sa white sauce, melt mo lang muna yung butter. Okay. And then, lagyan mo ng flour. And then milk. Lagyan mo siya ng cream cheese. And tapos then, cream of mushroom. So, ito yung ating white sauce. Haluin mo lang. Ayan. So, pag pinlating na natin ito, paghaluin lang natin yung ating red tsaka white sauce dito. Tapos may dagdag tayo na? Yeah, ilagay muna natin yung red sauce. Then, on top of red sauce, lagay naman natin yung ating white sauce. Then, pwede natin siyang i-garnish. Bukod sa basil, lagyan natin ng truffle pearls at saka kalamata olives. Ayan. Masaya yung mga kids natin dahil 2-in-1 spaghetti sauce na ito. Saan pwede kayong makontak, Nanay Ivy at Nanay Ninette, sa mga gustong magpaturo sa inyo magluto? Okay. Sa FB account ko, Ivy Malyari Guerra, at ang yung cellphone number ko is 0917-4224-339. Ayan. Yeah. Ang kusina ni Nanay will have a soft opening this Saturday, January 14. Kaya sa mga kusineras na gusto mag-attend para sa aming parang meet and greet, tsaka yung something like cooking workshops, may mga photoshoots, parang bonding with the kusineras, open kami basta RSVP. Yan, for more information, bumisita lamang sila dun sa inyong website o kaya social media accounts. Let's Cook with Kusinari. Yan. Ano pa ba yung ibang hinanda nyo para sa amin? Yeah. Bukod po sa ating spaghetti, syempre ang ating ang ating kamote. Gumawa tayo ng parang kamote pudding. Or kamote, pwede siyang kamote tarts or kamote pie, whatever. Tapos nilagyan natin siya ng fruit glaze sa ibabaw. Okay, para manamis-namis. Yes. Okay. And then, syempre, ang ating juice, ang ating lemongrass with blue pea flowers. Then, nilagyan namin ng citrus, kaya medyo parang dark lavender siya. Naku, masarap yan. At I'm sure gusto nang matikman yan ni Kuya at saka ng ating mga kasama dito. The farm. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Nanay Ninette at Nanay Ivy, para sa ating What's for Breakfast. Okay, maraming salamat, Rina. Hello, Kuya. Hi. Morning. Kumukonsulta ako ng sakit sa tuhod, Ken.
Doc Janice. Akala ko. Kanina sabi niya, pero maganda sabi niya kanina, Ano? yung mga pumuputok-putok na yun sa ano. Ano lang yan? Air. Oo. Gusto kong isipin ganun lang eh. Depende. Pero, may disclaimer eh. Depende sa edad. Kung may nararamdaman ka other than yung pumuputo. yun nga eh, parang ang sabi ko, mukhang pagkakaiba lang, may kasamang pagtutubig eh. Pag may Pag pain may sa kasamang tubig, pagtutubig. iba na yun, kuya. Mag-usap tayo ng pangkalusugan. Ito yung mga pangbata. Sige. Ayan. Hala. Ano yung ano? Ang topic ko ngayon, kuya, kasi couple of weeks back, meron akong kaibigan na dinala niya anak Meron niya. kang ano? Meron. Meron kang ano? Meron akong kaibigan. Meron kang nararamdaman? Ayun, no? Mana sa akin yung Ano anak ni kuya. nararamdaman mo? Ikaw siguro pinanonood ni Aaron. Mana sa akin yung anak ni kuya. Mayroon akong kaibigan. Mayroon Pumunta siya akong nakita. Dala niya yung anak niya. Sabi niya, Dok, tignan mo tong anak ko. Palagi siyang nadadapa sa sarili niyang paa. Aba, natitisod sa guhit. Natitisod siya sa sarili niyang paa kasi nakaganon yung paa niya. Piki? Iba yung Iba yung piki piki eh. kasi sa Kasi legs yung yun. piki sa Sa tuhod. legs. Ganyan. Oh, yan, Pag paa. sinabing pigeon toe, nakaganyan yung toe niya. So, paano? Parang yung paa niya nakaganyan. Ay, piki rin. Hindi in towing. Ang Yung piki, toe lang. piki Sa pwedeng leg neutral. siya. Oo. Pero Ito, dito ganun. siya. Okay. Ang piki, Paano? yung tuhod. Ganyan. Ito, ganyan. Ganyan daw, Ang hirap nito. Ha? Ganyan. Ganyan. Yan Ganyan yung ba? in towing. Oo. Ganito. Hirap naman ito. Hindi pa naglalakad. Tingnan yung balikat ni kuya. Penguin na yan eh. Hirap mo. Penguin na yan. Yan yung in towing. Madadapa ka nga kahit na hindi ka sa kahit hindi sa sarili mong paa. Hindi yun nga, yun yung tinatawag na Nare-retoke yan, di ba? pigeon-toed or in towing. Ngayon, in essence, most of the patients, syempre yun yung complaint nila or concern nila habang lumalaki yung anak nila. So sa umpisa, kung kunyari yung anak nyo 0 to 2 years old, Di ba masakit? hindi mo siya kailangan gawa ng anything. Kasi most of the time, nagno-normalize siya. Hilutin, pwede. Pwedeng hilutin or just allow it, wala lang. Hayaan mo lang siya. Ngayon, pag ganyan kasi, yung in-towing na yun, tatlong klase yung, or tatlo yung posibleng dahilan. Yung una will be yung tinatawag naming medical term, metatarsus adductus. Ibig sabihin yung paa nila nakaganon, nakabend siya. And most oftenly, it's because of yung position nila habang nasa sinapupunan sila. Sino masikip sa sinapupunan? So minsan may club foot, minsan may nakaganon, but as they grow, nawawala kasi nagkakaroon na ng space, hindi na siya ipit. It's also because sometimes yung mom, yung tiyan ng yung womb ng mom, konti yung amniotic fluid. So, hindi masyado maka-float yung katawan ng baby. So, naiipit siyang ganyan. So, yun yung unang... hanggang ilang taon mo pwedeng sabihin? Hanggang 2 years old? 2 years old. Kasi na pwede mo sabihin na, ano Okay pa yan? pa yan, Meron. oo. Pero pag nag more than 2 na, Pag 2 na siya, kailangan mo nang tignan, meron na ba talaga tong ibang dahilan? Meron kasi na bang yun nga medical yung ibang, condition? kasi sabi ko nga kanina, kuya, tatlo yung possible causes. Yung first is yung metatarsus adductus, which is yun nga positioning inside the chan, na normally or usually dumediretso. Yung second would be internal tibial torsion. Yung tibia natin, yung shin bone. Minsan, nakapaloob siya. So kapag nakapaloob yung pag-grow ng tibia, nag-i-into din ngayon yung paa ng bata. Yung ito yung nagiging bow-legged naman yung mga pasyente. Hindi piki, bow-legged, sakang. Kasi umiikot ganun yung tibia nila, so nagiging sakang. Yun yung second na possible cause. Ngayon yung third cause will be femoral anteversion, yung dito naman sa hips. Masyado namang nakapaharap ganun yung... Parang sa Barbie. Oo, yung hip. And ito yung mga batang napapansin nyo, mahilig silang umupo sa sahig na W. Yeah, that's why... Yung nakaganyan yung paa nila. Oo, ganyan ako nung bata.
Yan, yung nakaganyan. Yan Sarap yung, kasi yun. masarap siya, pero yung iba nasasaktan. Hindi yan normal. Sumusuko yan. May mga kaya na, Hindi normal. Sumusuko yan. pag may mga bata na mahilig umupo ng ganito, Yung sineming ko. Ako, mahilig ako Yan. umupo ng ganito. Bakit? kasi kung Hindi normal yan? nagkakaroon ng posibleng deformities eh. Hindi, pero siya kasi Especially pag bata. very flexible siya. Yun yung isa, kung very flexible yung mga bata, pero kailangan yung tingnan nga na dapat diretso pa rin, pag tumayo siya, ganyan. Nagkakaroon naman ng siya hip, kung tumayo. nagkakaroon ng hip deformities pag ganun. So pinapa-avoid nila yun, lalo na sa growing bata. kids. Yung nagde-develop pa lang Pero yung mga pagka joints sa matanda, Hindi na. pwede kung nang gawin. matanda, kuya, very flexible. Pwede Hindi, pero kasi skeletally that's a form matured of na eh. stretching din, Yes. di ba? Ngayon eh. Skeletally matured na eh. Pero Lalo pag pa bata, nagbabalot medyo ako ng pinapaiwasan yan. Na gawin. Books. Ngayon, yung katulad ng kanina sinasabi ni Kuya, hanggang kailan siya okay? Hanggang 2 Sabi years mo, old. 2 years old, oh. Ngayon, pag 2 to 8 years old Ano na yung- gagawin? Pag 2 to 8 years old, pwede mo nang lagyan ng mga brace, splints, para magdiretso siya. So, kailangan ipa-check up na din. Papacheck mo na siya by 2 years old. Kasi titignan na natin kung may possible cause na ba siya. 0 to 2, pwedeng wala pa talagang gawin at walang cause talaga. Pagka by 2, meron pa rin, kailangan mo nang tignan, pwede ba to i-physical therapy na lang para i-train ng gait na tama, yung tamang gait ambulation, or kailangan mo mag-splint ng pasyente or mag-brace ng pasyente. Ngayon, pag umabot na ng 8 years old at talagang palagi pa rin nadadapa, talagang abnormal yung itsura ng yung limb or yung extremity, posible mo ipa-opera yung mga bata para ma-align at ma-correct yung kanyang deformity. Until what age pwede pa ma-operate ulit, Doc? Well, At least from 8 above. Pero yung maximum age, wala naman. So, ang operation, ideal at the age of 8. At Kasi yung least, iba naman, at least. yung Pwedeng iba naman, later. between 2 to 8, Ano pa? Pwede pa parang conservative management. Malambot pa buto May nila. management ka, pero we try the non-invasive methods pa. Meaning physical therapy, bracing, splinting, mga ganyan. how do you avoid that one na mangyari? Halimbawa, Kuya, wala eh. Kasi it's more anatomic eh. pag pinanganak, parang ganun dahil dun sa umpisa sa... Yung umpisa nga is the possibility na masikip sa tiyan. Walang amniotic fluid. Paano ba So, pinapaluwag sa tiyan? wala Medyo nga. alug-alugin mo ng ganun Hindi, konti. kuya. Kasi kumbaga parang dahil kung nga sa wag palakihin posture ng eh. So pag masyado yung lumabas na siya, Doon doon, nag-expand. dediretso na siya. Wag na lang lakihin na masyadong baby. Hindi naman rin din po okay pwede, yung no? ganun, oo. Hindi naman pero din. totoo yung pagka yung baby, di ba? Yung parang Kasi malambot siya eh. hinihimas-himas na gano'n. Kasi yung mga bata ginagan, parang may Kasi massage parang ganun pa din na sila, di ginagawa. ba? Pag Kasi yun nga, normal Basta kasi sila. talaga sa kanila yung Yun ang bone. gusto mo, Well, I guess Di ba sinabi kasi ko sa'yo? flexible pa sila. Yes, So pwede mo i-correct yung I know my cousin, I will not mention who, no. When baby was born, her feet, they came out like this. So they had to put the cast para bumaba. Nakaganon. Dislocated yung hip niya. Dislocated yung hip niya. Parang baby. So, pero na ano pa? Yeah. Nahabol. Now she's walking normally. Kasi pas madali Kasi nga. kapag bata ko, malambot kuya, pa buto. malambot pa. Pangalawa, hindi pa formed yung mga bones niya. Yes. Puro cartilage at ano pa yung mga Lalaki bones pa yan niya. eh. Oo. Kaya pala sinasabi, matigas na babuto mo. Oo. Yan, sige, lahat ng may mga So, ganyan. kailangan natin isipin lang, wag muna tayo masyado Panic. magpanik na ganun yung itsura ng bata. Tsaka syempre nag-aaral pa lang lumakad yan. So talagang matitisod sa sariling yan. Pero yun nga, kailangan by 2 years old, nag-uumpisa na mag-normalize, mag-neutralize yung walk. By 8, kung wala pa rin talaga, there's a possibility of surgery. Ayan, Monica, magtatakbo ka na daw sa taas. Magkasama kuya. Kasi pagka Naabutan ka ni Kuya. aabutan kita doon. Mabilis na si kuya. Sandali. Maraming salamat, Doc Thank you, Janice. Kuya. Interesting yun. Kasi Ma'am Beth, 3 weeks absent eh. bira. Saan ka naging busy, Ma'am Beth? Ha? May bisita siya, Alam May mo Kuya. bisita siya. Merong balikbayan. Bisita May yan. balikbayan ba? Ha? Hindi lang, nandito na siya. Ay, nandito na
na siya. Wow, nandito na siya. Kasama ko nung last. Oo. For good. So, so ano kinakanta mo ngayon? Muntik nang maabot. Heaven knows. Bakit kahit dalawa, sabay ka pa yung gumanon? Ano? Kumakanta lang eh. Kaya lang. Saan tuloy mo ngayon? Nagbakasyon ka, Ma'am Beth? Sa bahay lang, kuya. Sa bahay ka lang? Sa bahay lang kayo lang? Sa bahay lang kayong dalawa nag-staycation. Okay ha. So ano ba, may higop ba ng mainit na sabaw dyan? Malamig ngayon. Malamig ngayon. Di pag sa amin sa Bulacan pag sinabi, kailan ba tayo hihigop ng mainit na sabaw? Pag malamig na yung panahon. Sinasagot lang ka na, kuya. Seryoso ka doon? Seryoso. Hindi mo alam yung paghigop ng mainit na sabaw? Hindi ko rin alam. Hindi namin alam. Tingnan mo, may kadamay ako. Pati si Ma'am Beth namin yun. Hindi rin niya alam. Hindi mo rin alam? Di ba kanak may kinakasal? Alam ko yan. Pag ano ba? Di, tabako pala yung tabako pala pag lalaki. Ano, pag lalaki? Di ba sabi? Pag lalaki, pag-buntis, pag lalaki anak, tabako. Sabi nila, light up your tobacco. Di ba yan mo yun ko? Light up your tobacco. Pag lalaki yung anak. Pag lalaki. Yes. Pero baka pagka babae. Hindi. Sabaw. I'm trying to be Ang lapit. Pag babae. Naisip ko kasi buntis. Hindi. Hindi, di ba? Mahirap kausap talaga itong mga to. Parang... Explain mo, di makakatulog yung mga yan. Ano ba ibig sabihin? Sabihan Kaya ka nandito, kuya, para turuan kami. Sabihan yan sa amin, sa Bulacan, sa mga Katagalugan. Sabi gano'n, kailan ba tayo hihigop ng mainit na sabaw? Kasal ba? Oo. Ibig sabihin nun, kailan ba mayroon bang ano? Reception yun. Malapit na rin pagkatapos ng higop ng sabaw. Ano pagkatapos ng... Ano gagawin pagkatapos ng... Maghihintay mo ng ilang buwan. Ano gagawin pagkatapos ng higop ng mainit? Paliwanag mo, ano gagawin pagkatapos ng... Paliwanag mo, ano gagawin pagkatapos ng higop ng mainit na sabaw? Ano gagawin? Kakain na kami. Grabe na to. Hindi. Yung mainit na sabaw, isasabaw sa kanin. Ayan. May ano din naman. Talaga nga naman. Maluloko ko sa inyo. Tatabi na nga ako. Puntahan muna natin ang ating mga kaibigan sa huntahan kay Attorney G, kay Jocas, at kay Beth. Kong! Yes! Magandang umaga. Parang nagtatawa ng tawa si Tita Angel. Kasi tinanong ni Kuya ko anong ibig sabihin pag... Si Rina kasi... Kasabihan. Yung kasabihan na kailan ba tayo makakatikim ng mainit na sabaw. Ano na tinanong? Si Angel. Tsaka si Ibig At si Rina. ng kasal. Si Monica. Hindi namin alam ni Ano Rina. ba yan? Hindi ka taga Bulacan. Uy, grabe. Hindi lang naman taga Bulacan. Sabi pala namin ni Kuya, taga Bulacan ka. So, kung lang nagkakaintindihan dito. Oo, ako rin, taga Bulacan. Ako din, naintindihan ko din yun. So, kailan hihigop mo yung init na sabaw? Ano yan eh, buong Pilipinas alam yan eh. So, maliban sa kanila. Kayo lang ang hindi nakakaalam. Country ni Rina eh. Hindi sa... sana sinagot mo na lang Alam si mo, Kuya. palagay ko galing kayo in a galaxy far, far away. Ano sinagot si Kuya? Punta ka sa Hindi kaya sana sinagot mo na si Kuya. Mag-imbita tayo ng chef na nagluluto ng mainit na sabaw. Correct. Tinola. Sarap ng Kung ano tinola. na nasabi namin ni Rina dito. Oo nga. At huwag niyo natanungin kung ano yung sinabi namin. Hindi pwede malaman. Mamaya na lang off-air. Nakakahiya. Hindi kasi sasabihin ko dahil matagal pa si Kuya naglalakad pataas. Hindi, ang sabi ni Angel, baka ibig sabihin yan, ang anak mo babae. Kasi di ba pagka lalaki, tobacco, malayo. Sabi ko, bibigyan ng tabako. oo. Tapos sabi ko, yung pala yun, kakasal na. Eh di ganun na rin yung pagkatapos. Kahit ang mga taga Santa Cruz, Laguna, tanungin mo niyan, alam nila yan na kakasal. Sorry, kasal. tagapagsanhan ako eh. So,
din. Ang daming sagot. Sige. Maraming salamat.